Come back to Jesus. Naghihintay lang siya sa'yo, ka-journey. Hi there mga ka-journey. Mami Grace here. Usap tayo. Mga ka-journey, familiar ba kayo sa kwento ng prodigal son? Tara, balikan natin yan. Mula sa Lucas 15:11-24. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa walang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantala ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak niyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, kunin niyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin niyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kung ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. We are like the prodigal son. Iniwan at lumayo tayo sa Lord para magpakasasa sa mundo, sa kasalanan at sa kalayawan ng ating laman. Ka-journey, walang kapayapaan kung patuloy kang lalayo sa Diyos. Walang kapayapaan kung patuloy kang gagawa ng kasalanan. Sabi sa Isaiah 57:21, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. You need to decide kung paano nag-decide ang prodigal son na bumalik sa kanyang ama at humingi ng tawad. Ang Diyos ay naghihintay lang sa pagbabalik mo.
Ang Lord ay uhaw na makausap at mayakap kang muli. Anuman ang pagkakasala mo, pagkadapa at pagkukulang mo. Hindi ka tinitingnan ng Lord sa past mo at sa nagawa mo. Tinitingnan ka niya sa muling pagbangon at pagbabalik loob mo sa kanyang harapan. Tulad ng ama sa prodigal son, patakbong sinalubong, niyakap at hinalikan ng ama ang prodigal son. Gayun din ang mararamdaman mong yakap kapag bumalik kang muli sa Diyos. He will not condemn you, kundi ipararamdam niya sa iyo ang pagmamahal niya. Sa pagbabalik mo, ang marumi na damit, which is yung sin o yung kasalanan, papalitan niya ng napakalinis na damit. Speaking about ang pagpapatawad niya sa atin. Kaya mga ka-journey, hindi aksidente na napapanood mo ito ngayon. Nais ng Lord na makapiling ka niya, magdesisyon ka na bumalik muli sa Kanya. Tandaan mo, kahit kaano pa kabigat ang pagkakasala mo, pagkadapa mo, at pagkukulang, tatanggapin ka ng Diyos, hindi ka niya susumbatan. He will not condemn you. Naghihintay lang siya sa'yo, ka-journey. God bless.